Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 4A. Natutukoy ang mahalagang papel ng sariling pananampalataya sa buhay. Pag-aaralan natin ngayon kung ano ang kahulugan ng pananampalataya at kung bakit ito mahalaga para sa ating buhay. Ayon sa Oxford Languages Google Dictionary, ang pananampalataya ay tumutukoy sa buong pagtitiwala o kumpiyansa sa isang tao o bagay. Pansinin na iba ito sa salitang paniniwala. Ang pananampalataya ayon sa dictionary ay buong pagtitiwala. Samantalang sa Biblia, sa Hebreo 11:1 ng Magandang Balita Biblia, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sa mga susunod na slides, makikita natin ang kahalagahan sa buhay ng pagkakaroon ng pananampalataya. Nararamdaman ni John Balmond na tila wala nang pinatutunguhan ng kanyang buhay. Subalit ito ay nagbago nang isang araw ay nakapakinig siya ng salita ng Diyos sa isang maliit na pook sambahan. Ang mensahe ay tumagos sa kanyang puso at nagbigay inspirasyon sa kanya upang maging volunteer sa isang bahay ampunan. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, natagpuan niya ang kanyang layunin at direksyon at siya ay naging aktibo sa mga gawaing pangsibiko. Ano ang naging kahalagahan ng pananampalataya para sa buhay ni John Balmond? Dahil sa pananampalataya, nagkaroon ng direksyon at layunin ang buhay ni John Balmond. Si Badet ay isang batang nahaharap sa problema ng peer pressure. Pinipilit siya ng kanyang mga kaibigan na subukang uminom ng alak. Dahil sa matibay na pagkapit sa kinagisnang pananampalataya, tumanggi siya at ipinaliwanag sa mga kaibigan ang masamang epekto ng alak sa kalusugan at ang kabawalan ng Diyos tungkol dito. Sa pagkakataong ito, ano ang naging kahalagahan ng pananampalataya para sa buhay ni Badet? Nakatulong ito sa pagbuo ng pasya at pagharap sa pagsubok. Mabigat na pagsubok ang pinagdaanan ni Aldous Richards sa nagdaang taon. Nawalan siya ng trabaho, nabigo siya sa pag-ibig nang iniwan siya ng kanyang kasintahan at nagkasakit ng maluba ang kanyang tatay. Labis siyang nahirapan at halos nawalan na ng pag-asa. Subalit dahil sa kanyang regular na pagdalo sa mga araw ng kanyang pagsamba, nagkaroon siya ng kapayapaan, pag-asa at kaaliwan dahil sa mga aral ng Diyos na kanyang naririnig na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa pamamagitan ng pananalangin, naidudulog at nailalabas niya ang kanyang mga saloobin. Sa tulong ng kanyang pananampalataya, naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay at nakayanan niyang dalhin ang mga problema. Sa pagkakataong ito, ano ang naging kahalagahan ng pananampalataya para sa buhay ni Aldous Richards? Ang pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng kaaliwan at pag-asa sa mabibigat na sitwasyon. Ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang personal na pananampalataya ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa ating mga layunin at desisyon sa buhay. Ito ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may kabuluhan at makamit ang ating mga pangarap. Halimbawa, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay maaaring magbigay inspirasyon sa atin na magsikap at maglingkod sa iba tulad ng nangyari kay John Balmond. Sa bawat araw na tayo ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok at desisyon, ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang harapin ang mga ito ng may kumpiyansa. Sa panahon ng krisis o problema, ang pananampalataya ay nagiging gabay upang manatiling positibo at panatag. Halimbawa, kapag tayo ay may pinagdadaanan, ang panalangin o meditasyon ay maaaring magbigay ng kaliwanagan at kapayapaan. Tulad ni Badet, na sa panahon na siya ay hinihikayat ng mga kaibigan niya na gumawa ng masama, ang pananampalataya niya ang naging sandata niya upang magtagumpay sa tukso at makaiwas sa kasalanan. Sa mga oras ng kalungkutan, pagkalito o pagkabigo, ang pananampalataya ay nagiging kanlungan at pinagmumulan ng pag-asa. Ang paniniwala na may Diyos na gumagabay sa atin ay nagbibigay ng tibay ng loob at pag-asa. Halimbawa, ang pag-asa na makakaraos din sa kabila ng mga pagsubok ay nagpapalakas ng loob at nagpapatibay sa atin tulad ng nangyari kay Aldous Richards.
Kung pinag-uusapan ay pananampalataya, hindi rin natin maiiwasan ang mga relihiyon. Sa ating bansa, ang dalawang pinakamalaking relihiyon ay ang Kristyanismo at Islam. Ating alamin, ano ba ang pananampalataya ng mga Kristiyano at mga Muslim? Pananampalatayang Kristiyano o Christianity. Ito ay relihiyong nakabatay sa mga turo ni Kristo noong unang siglo. Ang kahulugan ng Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Sa ating bansa, ang Kristyanismo ay nahati sa maraming pangkat o sekta. Pinakamarami rito ay ang mga Katoliko. Bukod sa mga Katoliko, ang iba pang Kristiyanong relihiyon ay ang Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventists, born-again Christians, Mormons, at ang lahat ng mga relihiyon na ang tinataguyod na aral ay ang mga aral ni Kristo at ng Diyos na mababasa sa mga banal na kasulatan o Biblia. Ang pangunahing aral ng Kristyanismo ay mababasa sa Mateo 22:37 hanggang 40, nang minsang may nagtanong kay Kristo kung ano ang pinakadakilang utos sa kautusan, at ang kanyang sagot ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pananampalatayang Muslim o ng relihiyong Islam. Ang Islam ay pinasimulan ng kanilang kinikilalang propeta na si Muhammad noong 610 CE. Muslim ang tawag sa mga kaanib sa relihiyong Islam. Ang kanilang pananampalataya ay nakasalig sa 5 haligi o 5 pillars of Islam, at ito ang mga sumusunod. Shahada o pananampalataya. Ito ay ang matibay na paniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Sala o pananalangin. Isang obligasyon para sa isang Muslim ang manalangin ng 5 beses araw-araw. Zakat o pagkakawang gawa. Ang pagbibigay ng isang bahagi ng yaman para sa mga nangangailangan bilang tungkulin sa lipunan ay kailangang maisagawa ng isang Muslim. Saum o pag-aayuno. Ang mga Muslim na nasa sapat na edad at kakayahan ay kinakailangang mag-ayuno tuwing buwan ng Ramadan. At Hajj o paglalakbay sa Mecca. Kahit isang beses sa kanilang buhay, ang bawat Muslim ay kinakailangang makapaglakbay patungong Mecca kung kaya nila ito sa pisikal at pinansyal na aspeto. Bawat relihiyon ay may layunin na bigyang kasiyahan ng kanilang kinikilalang Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya. Kung ang bawat isa sa atin, Kristiyano man o Muslim, ay magsasabuhay ng ating pananampalataya, may sasagawa natin ang pag-ibig sa kapwa, lalo sa mga nangangailangan, pag-iwas sa mga bisyo at iba pang maling gawain, pagsisikap na mamuhay ng naaayon sa gusto ng Diyos, at regular na pananalangin upang magkaroon ng magandang kaugnayan sa Diyos. Diyan po nagtatapos ang ating paksa. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!